Pag-usapan po natin ang issue tungkol sa ang huling propeta sa banal na kasulatan. Alam po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, marami pong mga haka-haka at sinasabi na ang kanilang mga pinuno ay propeta. Sa Bible po ay meron tayong makikita na Bible verse upang patunayan ng banal na kasulatan sino ang huling propeta. Mahalaga po kasi para sa mga relihiyon ang propeta nila. Pero ako po bilang mangangaral, mas maganda pong pagbatayan natin ng banal na kasulatan tungkol sa mga propeta na ating kikilalanin. Kasi mahalaga talaga ang propeta, lalo na kung ito ay talagang nagmula sa Panginoon. Sa Lucas Kabanatang 16, talata ay 16, ganito po ang ating matutunghayan. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Napansin po ba ninyo yun? The last prophet sa Old Testament, kilala niyo si Malakias, si Malachi. Sa New Testament, merong binanggit si Lucas. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Sino po yung Juan? Yan po ay si John the Baptist. Mula nooy, ang ebanghelyo ng karya ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Itapon niyo yan. So yan po si John the Baptist, the last prophet na naitala sa banal na kasulatan. So mayroong pang susunod na propeta dyan, ay medyo mag-iisip na po kayo. Dahil sabi ng Biblia, the last prophet is John the Baptist. So, mahalaga po kasi ang propeta dahil meron po siyang pinaka-mission mula po sa nagsugo sa kanya. At ito po ang tatalakayan natin kung ano ang misyon ng huling propeta sa banal na kasulatan. Hindi kasi ako naniniwala sa mga propeta na ibang reliyon dahil hindi po yan ang scriptural, hindi po yan biblical. Ang tawag ko sa kanila ay mga false prophet. No po. So, ang unang-unang misyon ng huling propeta na si John the Baptist ay upang ihanda ang daan ng Panginoong Jesucristo. At yan po ay masusumpungan natin sa Malakias Kabanatang 3, talatang 1. Sabi ko nga po sa inyo, the last prophet sa Old Testament ay si Malakias, si Malachi. Pati sa New Testament, sabi ni Lucas, ay ang huling propeta naman si John, si Juan. Basahin po natin ang Malakias chapter 3, verse 1. Narito, aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So yun po yung mission niya. At para malaman natin, makilala natin ang gusto kung sino si John the Baptist, ang mga magulang po niyan ay walang iba kundi si Zacarias at saka si Elizabeth. Hindi po sila nagkakaanak actually. Pero binigyan po sila ng anak. At sapagkat mayroon silang kultura o tradisyon, dapat ay susunod sa pangalan niya. Subalit, binigyan na po ng pangalan ng Diyos si Juan. Kung kaya't wala po silang choice, kundi pangalan ng Juan. At tinawag naman po yun sa Biblia ang John the Baptist.
Anong layunin ng huling propeta? Upang ihanda ang daan ng Panginoon. So ano po ang ihanda niya? Kung inyo pong titingnan ang Matthew chapter 3, beginning on verse 13 to 17, si John the Baptist po ang siyang nagbaptize sa ating Panginoong Jesucristo sa ilog ng Jordan. Yan po ay napakaliwanag. Ano po? Basahin natin. At nang magkagay na paroon sa Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan. Kita po ninyo. Ang Panginoon ay nagpauna ng maghahanda sa lahat para sa Kanya. So bago pa lang magkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, inihanda na po ang lahat. Kahit nga po yung katawan na papasukan niya, inihanda na po yun . So ang mission at layunin kung bakit ipinadala ng Diyos ang last prophet sa New Testament ay upang maghanda ng daan ng Panginoon. Hindi pa ba maraming preaching si John the Baptist? Tuwirin ninyo ang inyong daan. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang karayaan ng Diyos. Pinangaral ni John the Baptist ang pagsisisi. At sinasaysay niya ang pagdating ng Kristo. At ang isa pang gagawin niya ay upang bautismuhan ang Kristo. So, ano nangyari? Tuloy natin ang pagbabasa. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, payagan mo ngayon. Sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran ng magkagay pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang katulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Kita po ninyo? At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Napansin po ba ninyo yung unang appearance dyan sa baptism na yan, ang persona ng Trinity? Napansin po ninyo yun. Pero gusto kong makita po muna ninyo at maunawaan kung bakit pinadala ang last prophet na si John the Baptist ay upang ihanda ang daan ng Panginoon. Kasama sa paghahanda ng daan ng Panginoon ay upang ibautismo ang Panginoon. Bakit kaya siya ibabaptize? Kailangan nating alamin, di ba? Kailangan nating alamin kung bakit ibabaptize ang Kristo ay sapagkat siya po ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Siya po ang gaganap ng kautusan. Wala po kasi nakakaganap niyan. Opo. Dahil kung mayroon sana nakaganap niyan, ay hindi na magkakatawang tao, hindi na mamamatay, hindi na bababa ang Kristo. Pero dahil wala pong nakaganap ng kautusan, kailangan pong may gumanap upang may maligtas sa sangkatauhan. At yan po yung buong katotohanan na ipinapangaral ng banal na kasulatan. At ang unang-una nga na dapat na maintindihan ng tao sa pagsampalataya kay Kristo ay makilala ng tao na si Kristo ay Diyos. Yun po ang unang-unang dapat na malaman ng tao. Makilala ng tao na si Kristo ay Diyos. Now, ito pa isang maganda sa huling propeta ng Biblia. Walang iba kundi si John the Baptist. Upang patutuhanan sa harapan ng mga tao ang pagka-Diyos ni Kristo. Kita po ninyo yun?
Kaya ang propeta na nasa Biblia, yung biblical prophet, yung totoong propeta, hindi yung mga bulaan. Ano po? Meron po siyang pinakamisyon. At ito pong propeta na ito ay nanggaling sa Diyos. Inutusan, sinugo ng Diyos upang ihanda ang daan ng Panginoon, upang bautismo ng Panginoon, upang magbigay ng testamento, testimonial, patotoo na si Kristo ay Diyos. Saan ba susumpungan yan? Buksan ninyo inyong Bible sa John chapter 1 verses 29 up to 34. Meron naman kayong mga Bible na pag kayo ay sumusubaybay sa aking channel, siguro din po ninyo mayroon kayong Bible sapagkat mainam po na nakapagbabasa kayo ng banal ng kasulatan upang huwag kayong madaya. Ano po? Verse 29. At nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kita pa ninyo. Present ni John, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Si Kristo ay mamamatay sa ating kasalanan. Kukunin ni Kristo ang ating kasalanan. Ito yung aking sinasabi, sabi ni John. Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Kita po ninyo yan? Kung hindi ka marunong gumamit ng pangunawa at babatayan mo ang pagkapanganak dahil magkamag-anak halos sa laman. Opo, pamangkin ni Elizabeth si Maria. Opo. O titinan ninyo, mas unang ipinanganak si John the Baptist kaysa kay Kristo. Tama? Pero mapupo ninyo, may statement si John. Ang sabi niya, ang lumalapit sa akin ay una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin. Kita po ninyo yan, bago pa lang dumating si John. Alam ni John kung sino si Kristo. At siya'y hindi ko nakilala. Datapat upang siya'y mahayag sa Israel dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. At nagpapatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit na dumapo sa kanya. Nung binabautismohan niya si Kristo, dumapo sa kanya. No po? Kita nyo sa Matthew chapter 3, verse 16, kita po ninyo yun. Lumalapag ang banal na Espiritu tulad sa isang kalapati. Verse 33, at siya'y hindi ko nakilala, datapat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang. Sino yung nagsugo sa kanya? Ang Ama. Sinugo ng Ama si John the Baptist. Kaya nga ang sabi niya sa verse 33, datapat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin. Itapon niyo yun. Ang makita mong babaan ng Espiritu at manan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatutuhanan kong ito ang anak ng Diyos. Itapon ninyo yan. Sa liwanag ng testamento ni John the Baptist bilang huling propeta ng banal na kasulatan, 100% kilala niya kung sino ang binabautismuhan niya sapagkat inihayag ng Ama sa kanya. Ng Ama sa kanya. Sino si Kristo? Tao pa rin ba yon? Hindi po. Siya ay Diyos. Kaya nga ang sasampalataya kay Kristo. Ano sasampalatayanan mo kay Kristo? Ang pagka-Diyos ni Kristo. Maliligtas ka. Hindi sinasabi ng banal na kasulatan, ang sasampalatayanan mo yung pagkatao. Hindi. Ang pagka-Diyos. Kaya ka maliligtas. Yun ang misyon ng propeta. Kapag ka ang propeta mo
Ang misyon ay hindi kamukha ng misyon ng banal na kasulatan. Sinasabi, huwad yung propeta mo. Walang silbi yung propeta mo. Ang tawag ng Biblia dyan, false prophet. Kaya nga, ang propeta na mula sa Diyos, ipinapakilalang anak ng Diyos at Diyos ang Kristo. Yan ang dapat na maging klarado. Pag ang propeta mo, hindi kayang ipakilala na si Kristo ay anak ng Diyos at Diyos, huwad yung propeta mo. Hindi siya kapanipaniwala at walang panahon para paniwalaan siya sapagkat siya ay bulaang propeta. Si John the Baptist ay huling propeta na nagmula sa Ama. Ihahanda niya ang daan ng Kristo. Babautismuhan niya ang Kristo. Papatutuhanan niya na ang Kristo ay anak ng Diyos at ang Kristo ay Diyos. So kaibigan, tandaan mong mabuti. Maliligtas ka lang kung sasampalataya ka kay Kristo. Kung sasampalatayanan mo si Kristo na siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Para sa iyong kaalaman at karagdagang kaalaman, pakibasa mo ang Matthew chapter 16 from verse 16 to 18 at John chapter 20 verse 31 upang makilala mo siya. Meron pa. John 1:1 and John chapter 1 verses 1 and 2, verse 18, verse 14. Philippians chapter 2, verses 6 to 8. And 1 John chapter 5, verse 20. Si Kristo ay tagapagligtas sapagkat si Kristo ay Diyos. Ang propeta mo ba ipinapangaral ang pagka-Diyos ni Kristo? Kung hindi, iwasan mo ang propeta na yan sapagkat yan ay mananatiling huwad na propeta sa harapan ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon at maraming salamat sa iyong panonood sa channel na ito. Purihin ka, purihin ang Panginoon, pagpalain ka, ibig ko sabihin, ikaw ay maliligtas kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Salamat po.